Nagkaroon na ng update patungkol sa investigation kay Kawhi Leonard. Unang una is meron itong ghost project. Kumbaga, ang basic explanation is para makalusot sila sa salary cap. Halimbawa, ang promise kay Kawhi ng Clippers is 300 million. Pero ang nasa contract ay 270 million. And yung 30 million is makukuha niya sa endorsement deal na yung may-ari ay owner din ng Clippers. Pero dininay nga nila yan kasi damay lang daw yung owner ng Clippers. Kumbaga, pati siya is na-scam rin. Pero may part nga siya sa business na yon. Pero nag-dig deep pa yung team ng NBA. Hindi sila naniwala. Basta-basta, alam nilang meron pang iba. And eto, may na-discover silang may undisclosed multi-million agreement si Kawhi Leonard at sa Daktronics, ang manufacturing company na responsable sa pagpatayo ng Halo board sa stadium ng Clippers. Yung Daktronics, umiiwas talaga sana sila sa mga celebrity and high-profile consumer endorsement deals. But Kawhi Leonard stature attached to a commercial scoreboard builder raises a major red flag. Ayon sa league sources, yung agreement na ito from the Clippers ay closed door para lumusot sa NBA strict salary cap. Para makuha ni Kawhi yung pera na hindi nasasaktan yung payroll ng team. May nangyari ng ganito before sa NBA noong 2000 sa Minnesota Timberwolves. Pinagmulta sila ng 3 million at nawala ng 5 future draft picks. Ang nangyari kasi pumirma si Joe Smith ng below his value. 3 sunod na taon, puro 1-year contract worth 1.7 million na yung market value niya is nasa 5 to 8 million per year. So, kapalit ng kanyang sacrifice, ng kanyang pay cut, meron namang agreement or written agreement na promise. Bibigyan siya ng long-term contract extension worth 86 million in 7 years. So, parang mas malapit to kay Garrett Trent Jr. na iniimbestagahan rin ngayon kasi out of nowhere, pangit yung last season performance tapos biglang 64 million contract. Kasi nga, yun nga, puro pay cut rin siya before. Masakit to sa Bucks kasi rebuilding ka tapos mawawalan ka ng future picks pag napatunayan. Parang nonsense yung pag-trade mo kay Giannis. Grabe sa NBA, no? Lahat ng under the table is nasisilip. Yung sahod nila, alam ng mga tao, unlike dito sa atin, maniniwala ba kayong 420k lang per month si Junmar Fajardo? Sure bang hindi sila sumusobra sa 4.7 million per month na pasahod sa mga players? Eh kung ilan yung 420k nila dyan, di ba? Grabe, no? Next, nagsalita na si Mike Dunleavy na yung approach niya this offseason is patient and hindi panic mode. 2-year extension kay Steve Kerr at nilinaw ng front office na hindi roster overhaul ang solusyon sa kanilang last season struggle. Sinabi niya sa media na ang 37-45 record ng team is not about na kulang sila ng talent, kundi ang mga injuries na nangyari sa kanilang last season. Though, nga naman, may point siya, pero kasi kahit man lang siguro additional firepower sana, tipong mararamdaman ng team na yes, may dagdag tayong makakatulong sa team kahit isa or dalawa na magbo-boost ng team moral, pero wala eh. Pero mapapaisip ka din naman talaga na halos lahat is ni-resign nila. Draymond Green, Al Horford, Kristaps Porzingis, Anthony Melton, Gary Payton II, Charles Bassey. Ang new face lang sa roster ay ang rookie na si Axel Lendeborg, ang 11th pick overall. Pero hindi nga to basta rookie. NBA ready na talaga at 23 years old. Siguro makikita na lang natin this season kung tama lang ba talaga yung ginawa ng Warriors na walang off-season moves para ma-retain yung chemistry and injury lang yung naging problema. Kayo ba? Pabor ba kayo sa ganitong ginawa ng Warriors na walang ginawa? Let me know sa comment section, Warriors fans. Next, Jaylen Brown's transition to the Philadelphia 76ers. Nung una daw, tinapon niya pa yung cellphone niya nung nalaman niya na na-trade siya. So, sa kanila pang rival team kasi after 10 season with the franchise. And ngayon, loaded ang 76ers with Tyrese Maxey, VJ Edgecombe, LeBron James, and Joel Embiid. And kailangan nga ng individual sacrifice para sa collective championship goal. Kasi nga, hindi porket malakas yung team mo is gagana na ito agad sa NBA. Maraming teams ang bumuo ng super team na hindi gumana. Yung kay KD, gumana yun kasi siya lang naman yung sinalpak doon. Pero with LeBron, meron din siyang history on forming super teams. Kaya alam natin delikado talaga eh. Kumbaga may experience na siya kung paano mag-adjust with so many high usage options. And grabe din yung magiging tagpo ng 76ers at Celtics kasi nga
lately, nagkakaroon ng parinigan si Jason Tatum at Jaylen Brown sa isa't isa. Hindi na rin sila nag-uusap since nangyari yung trade. So, pwede bang simulan na natin yung season no? Sana sila yung opening game. Next week, lalabas yung schedule, kaya exciting. That's all for this video. Let me know all your thoughts in the comment section below. I will now step back. Bye-bye.